Nagbabalik po unang balita, isang babae natin po ang patay sa isang residential compound sa Sampaloc, Maynila. Agad naman dinampot ng mga pulis ang suspect sa krimen. Narito ang report ni Dante Perelio. Nakalugmok at wala ng buhay ng matagpuan ng isang di pa nakikilalang babae sa harapan ng gate ng isang residential compound sa kanto ng Josefina at España Street sa Sampaloc, Maynila pasado alas 11 kagabi. Agad namang inaresto ng mga otoridad ang 22 anyos na pahinanting si James Narag matapos ituro ng kanyang katrabaho na huling kasama ng biktima ilang minuto bago maganap ang krimen. Narinig daw kasi nila na nagtatalo si Narag at ang biktima na ipinakilala pa sa kanila bilang kasintahan nito. Kanina nakaupo pa nga yun doon sa may kantong yun eh. Tapos nung hinalog ako nung kasamahan ko, dahil nakita niya nga raw na nilagay na dyan sa, sa may tapat. Maingay, parang nag-away kami, parang sa likod ng truck. Tapos pagkatapos ng dalawang ingay, parang pinapatay kami, parang inaano. Tapos maya-maya, yung likod ng truck, may kumakalabog. Pero mariin namang itinanggi ng sospek na sinarag ang mga paratang laban sa kanya. May lihim umanong galit sa kanya ang dalawa dahil sa umano'y inggit sa trabaho. Tinuturo nila, nakita ba nila ako pumatay dyan? Hindi nga nila nakita, pumasok ako dyan na kasama yun eh. Nasasalita silang ganyan, wala silang pruweba. Inaalam pa ng pulisya kung pinatay sa sakal o nilunod ang biktima. Yan ang unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Dante Perelio, reporting. Inihanda na ng grupong piston ang kanilang kilos protesta kontra oil price hike. Ayon sa mga oil company, paghandaan na ang hanggang 2 piso kada litrong dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Narito ang report ni Julio Segovia. Wala pang inaanunsyong oil price hike sa linggong ito, pero ikinakasana ng grupong piston ng protesta. Malaki-laki raw kasi ang inaasahang dagdag presyo sa petrolyo ngayong linggo. Sa kwenta ng ilang oil company, $8 per barrel ang itinaas ng imported na gasolina, habang mahigit $4 per barrel naman ang iniakyat ng diesel noong isang linggo. Katumbas ito ng 2 pisong oil price hike sa kada litro ng gasolina at 80 sentimo namang dagdag sa kada litro ng diesel. Baka naman tumaas na mga 2 piso, patay na naman kami nun. Ang pahirap na naman yun. Kasi ngayon nga, mura pa, medyo hirap pa eh. Lalo kung tataas, malilalong yun. Kaya kay Pangulong Aquino na nanawagan ng piston para mapigilan ng napipintong OPH. Dapat daw seryosohin ng Pangulo ang hiling ng mga tsuper na ibasura ang oil deregulation law. Ang taxi driver na si Mang Renato, namumroblema sa 1,500 pesos ng boundary. Wala na raw siyang kinikita dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Dapat babaan yan. Oo, mahirap talaga pag mataas. Wala na kami tulad dito, nag-street na lang ako dahil walang may uwi. Sa ngayon, 53 pesos ang kada litro ng gasolina habang 43 pesos naman ang kada litro ng diesel. Kung magpapatuloy raw ang OPH, hirit ng mga jeepney driver. Magtaas rin pamasahe. Eh, siyempre, lugi nga kami sa ganito. Wala na, magtaas pa ng diesel, kawawa kami. Nabigat na rin kasi kikitain mo lang mga araw na kikita ka ng mga 500. Ngayon, minsan kikita 300, 250. Patuloy raw na minomonitor ng Department of Energy ang galaw ng world crude prices. Tuloy-tuloy rin daw ang pantawid pasada program ng gobyerno para maibsan ang bigat ng OPH sa mga tsuper. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Sunog sa isang retirement home sa Ukraine, 16 ang patay. 11 naman ang maswerteng nakaligtas kabilang ang ilang staff. Pero 3 sa kanila ay malubha ang kondisyon. Batay sa ulat, hating gabi na magsimula ang sunog at mabilis kumalat ang apoy dahil gawa ito sa kahoy. Inaalam pa kung ano ang naging pinagmula ng apoy. 127 pasahero ang patay matapos bumagsak ang isang eroplano sa kagubatan ng Democratic Republic of Congo. 51 naman ang himalang nakaligtas sa plane crash. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang aksidente sa kasagsagan ng malakas na ulan. Hindi na bago ang ganitong klase ng aksidente sa Congo na sinasabing may pinakamalalang air safety record sa buong mundo. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng aksidente. Sa Pamplona, Spain naman, 10 ang sugatan matapos matapakan ng mga toro sa ika-4 na araw ng Bull Run. Bagamat delikado, daang-daang lalaki pa rin ang sumali sa takbuhan ang mga toro. May ilang nadapa sa pagmamadaling umiwas sa hayop.
Ang Bull Run ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng pista ni San Fermin na isa sa mga pinakapopular na selebrasyon sa Espanya. Mga kapuso, simula po ngayong araw, mapapanood niyo na rin dito sa Unang Balita ang mga kwentong hatid ng inyong mga kapusong totoo. At ang unang handog ng kapusong totoo dito sa Unang Balita, ang kwento ng babaeng may sakit sa balat na tinatawag na atopic dermatitis na nakakalakad na muli matapos ang 6 na buwang gamutan sa tulong ng Kapuso Foundation. Pero dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagpapagamot, muli po kaming kumakatok sa puso ng may mabubuting loob para siya'y matulungan. Disyembre noong nakaraang taon, nang madatna namin si Tere Ibanez sa kanyang tahanan sa Binangonan, Rizal. Nakakubli sa kanyang kumot at pilit na itinatago ang malubhang sakit niya sa balat. Tinamaan kasi siya ng sakit na atopic dermatitis. Isang sakit kung saan nangangapal at animoy kaliskis na natutuklap ang kanyang balat sa buong katawan. At lubos nitong naapektuhan ang kanyang balat sa bahaging tuhod at baywang. Dahilan kung bakit hindi makalakad o makakilos si Tere. Matapos ang 6 na buwang gamutan sa tulong ng GMA Kapuso Foundation, heto na si Tere, muli nang nakakalakad. Bagamat unti-unti nang nagiging normal ang kanyang pisikal na hitsura, ang kanyang kumpiyansa sa sarili, hindi pa rin daw nanunumbalik. Kasi po sa kalagayan ko po. Kasi syempre po, kahit po mga kapatid ko na rin, minsan marinig ko rin na syempre, parang hindi dire-resta sa akin. Ang atopic dermatitis ay hindi nakakahawa, kaya wag natin siyang pandirihan. Genetic skin problem ang klase ng sakit na tumama kay Tere. Masakit man tanggapin, ngunit panghabang buhay niya itong papasanin. Bukod sa kinakailangan niyang sundin ang payo ni Dr. Beltran, dapat tuloy-tuloy lang din ang kanyang paggagamot. Pero dahil sa sitwasyon ni Tere, tanging ang asawa na lamang ang nagtataguyod sa pamilya. Ano pong trabaho ng asawa niyo? Dadagat. Ang isang maintenance dyan, yung mga anti-inflammatory na pamahid para oras na nangati, maipapahid niya lang kaagad kasi available siya parate. O, tapos yung mga antihistamine na iniinom niya ngayon at yung lotion na para hindi mag-dry yung skin niya. Mabahabang panahon na rin ang ninakaw ng sakit na ito kay Tere at sa kanyang anak na si Joyce. Sana po gumaling na si Mama. Muli po kaming kumakatok sa may mga mabubuting loob. Sana'y matulungan ninyo si Tere upang maipagpatuloy niya ang kanyang pagpapagamot at makapamuhay muli ng normal, gaya ng dati. Sa mga nais maging bahagi ng mga projects ng GMA Kapuso Foundation, magsadya po lamang sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa aming mga bank account. O mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Salamat. Oras na para sa unang chika. Hatid po ni Luwan D. Luwan. Salamat, Igan. Kapuso twin star na si Jake Vargas dinumog ng fans sa isang mall sa Quezon City. Hindi mahulog ang karayam ng SM North EDSA sa dami ng mga tagahaga ng young actor na dumayo para ipagdiwang ang kanyang 18th birthday. Kasabay pa nito ang launching ng kanyang first album. Nakiselebrate din ang iba pang Kapuso twin stars. Pero syempre, ang talagang nagpakilig sa fans ang pagdalo ng ka-love team ni Jake na si Bea Binenes sa celebration. Sobrang saya dahil hindi ko na-expect na ganyang karami manunod sa akin. Sobrang thankful talaga. Balitang Hollywood naman po tayo, Victoria Beckham, isinilang na ang kanyang baby girl. Ayon sa spokesperson ng mga Beckham, 7.10 pounds ang baby ni Posh Spice na ipinanganak niya sa isang ospital sa Los Angeles. At hindi lang sina Victoria at mister na si David ang happy sa pagdating ng kanilang first daughter. Pati ang 3 boys nila na sina Brooklyn, Romeo at Cruz, excited na rin daw to welcome their baby sister. Ready na nga daw ang mga damit at room ng bagong addition sa Beckham family na hindi pa ina-announce ang pangalan. Royal
couple na sina Prince William at Duchess Catherine at ilang Hollywood stars nagkita-kita sa 2011 British Academy of Film and Television Arts event sa Amerika. Ang star-studded na event sa aking unang chika. Nakipag-dinner ang mag-asawang Prince William at Catherine Duchess of Cambridge sa ilang Hollywood celebrities sa last leg ng kanilang pagbisita sa Amerika. Sa pagtatagpo ng British Royals at Hollywood stars, tila naging Academy Awards ang 2011 British Academy of Film and Television Arts o BAFTA event. Pinangunahan ng Duke at Duchess of Cambridge ang red carpet affair. Present ang mag-asawang Zooey Deschanel at Ben Gibbard. Dumalo rin ang film actor-producer na si Don Cheadle. Pati ang sikat na singer na si Barbara Streisand at aktor na si Jack Black hindi nagpahuli. Sabay naman dumating ang Hollywood couple na sina Tom Hanks at Rita Wilson. Habang ang R&B diva na si Jennifer Lopez kasama pa ang kanyang ina si Guadalupe Rodriguez. Maging ang Australian actress na si Nicole Kidman, hindi pinalampas ang okasyon. At syempre, dumagsa ang fans sa star-studded event. Ang ilan sa kanila, hindi napigilan ang paghiyaw na makita ang royal couple. Ang iba, todo shake hands at pa-picture pa with the royal couple and Hollywood stars. Si Prince William ang presidente ng BAFTA na sponsor ng naturang event. Bahagi ito ng 12-day tour ng royal couple sa Canada at Amerika. May mga chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. Balik muna tayo kay Igan. Salamat, Luwan. Makibalita tayo sa latest sa lagay po ng trapiko mula kay Laban Yuver. Love! Igan, maraming salamat mga kapuso. Ito na po ang ating daloy ng trapiko. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan, intersection po ng Mindiola, Recto at Legarda. Makikita ho natin ngayon itong kabaan ng Recto na maayos pa rin naman hong nakakadiretso ang ating mga motorista. Pagkabilang lane po yan, although yung mga lumalabas po ng Recto medyo mahaba-haba po ang pila. Ang Legarda rin ho ay napakabigat na daloy ng trapiko ng mga sasakyan ng mga nanggagaling po ng Santa Mesa area papasok po ng Recto at padiretso po ng Legarda Extension. May kita rin ho natin ng Mindiola, may konting pila na pero once po na nag-green ang ating traffic light, tuloy-tuloy na po yan. Via GMA Traffic System naman, makikita ho natin ngayon ng EDSA Balintawak na ang kanang bahagi ay nahihirapan na makalusot. Yan po ay patungo ng Makati area. Ang kaliwang bahagi naman patungo ng Monumento, napakaganda at walang problema. Sa may Bikutan mga kapuso, magkabilang lane, wala pa naman masyadong problema at itong magkabilang lane ng General Santos Avenue sa may Bikutan. Yung pong kaliwa ay patungo ng Doña Soledad Avenue. Tankana naman ay patungo ng C6 Road. Sa may EDSA Kamuning, napakahaba na po ng pila, hilahod na at halos hindi na gumagalaw itong kanang bahaging lane. Dire-diretso na po yan sa may EDSA Cubao. Yan po ay patungo ng Makati area. Yan po yung kanang bahaging lane. Ang kaliwa ay wala naman hong problema. Eto na, bumuo na po ng komite ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA na mag-regulate ng billboard contents at ang magsasagawa ng screening process para sa mga billboard advertisements. Kailangan daw pong maprotektahan ng public morals kaya kailangan palawakin ang self-regulation na dapat ay kasama sa ang pamahalaan or local government units, consumer groups, religious sector at ang advertising industry. Kasama po sa criteria ng pag-aproba sa mga billboards ang Code of Ethics, rules sa leg display, child abuse at pagpapakita ng bahagi ng katawan at marami pang iba. May coding ho tayo ngayong araw, mga plaka nagtatapos sa numbers 1 and 2. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. Kapag po isang reyna ng kasada, Laban Yuver, Smalaman Janine, Rough Flying, balik sa iyo. At ang hirit namin mamaya, Pulis Muntinlupa patay matapos mabaril sa Rambol sa Videoke Bar. At motorsiklo kinalagad ng van